Greetings po sa aming pong mga minamahal na kaibigan, mga kapatid na sila po ngayon ay aming kasama nanonood sa ating pong programa sa oras na ito, ating programa sa oras ng panalangin. Maraming salamat din po sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan sa oras na ito. So ngayon po ay ang aking pong ibabahagi po sa inyo na mensahe sa oras na ito ay pinamagatang true faith or tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Mayroon po akong isang kaibigan, mga minamahal kong kaibigan na nagtanong po sa akin, Ronnie, ano ang pipiliin mo? Yung buhay na walang problema, na walang pagsubok, na mayaman ka, or yung buhay na may pananampalataya kay Kristo kahit naghihirap ka? So, that time ay ako po'y napatingin sa kanya at nagtaka, bakit nga ito naitanong sa akin, mga minamahal kong kaibigan. So, kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako at buksan po natin sa Isaiah chapter 41 verse 10. Dito po iikot yung atin pong pag-aaral sa oras na ito, mga minamahal kong kaibigan. Isaiah 41 verse 10. But before we open it, ay tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Let us pray. Heavenly Father, Lord, sa oras na ito kami po ay mag-aral ng inyong pong banal na salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ang inyong pong banal na Espiritu ang manguna sa amin at siya lamang ang aming pakinggan na magturo po sa amin sa katotohanan na ito. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyo pong pagsagot sa aming panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang Isaiah 41, kung mayroon po kayong Biblia, buksan po natin. Isaiah 41, verse 10. Sabi po dito, For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, ito po ay sa Isaiah 41 verse 10, ating i-highlight po dito ang utos ng ating Panginoon na huwag raw tayo matakot. For I am with thee. Dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, ating i-highlight po dito, isa-isahin po natin dito yung lesson natin po matutunan sa talatang ito, mga minamahal kong kaibigan. Ito po ay ini-highlight po dito na, Fear thou not, for I am with thee. So, ito po ang in-emphasize po dito, yung kahalagahan ng presensya ng ating Panginoon. According sa writings ni Ellen G. White, Steps to Christ, 74, sabi dito, The presence of God is the joy of the soul. His love and grace are the source of all true happiness. Ano raw ang sabi? The presence of God is the joy of the soul. Kapag nandyan yung presensya ng ating Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. His love and grace are the source of true happiness. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay ito po ay source ng tunay na kasiyahan. When we feel His presence, we are filled with peace and joy, and we can go forward in His strength. So, in-emphasize ni Ellen G. White dito, mga minamahal kong kapatid, kung kasama natin yung ating Panginoon, ay nandyan po yung tunay na kapayapaan at tunay na kasiyahan. Yan po, mga minamahal kong kaibigan. And then dito po, ini-highlight din po dito sa talatang ating binasa na, Be not dismayed, for I am thy God.
Na ibig sabihin po dito na wag po tayo manghinaan ng loob or manglulupaypay, mga minamahal kong kaibigan. Kasi kasama natin yung ating Panginoon na Diyos na hindi po nabibigo. Kaya wag po tayo manghinaan ng loob. Although sa lupang ito, hindi ko naman alam po yung inyong pong mga pinagdaanan. Minsan, because of the problems na ating may encounter, ito po ay nagbibigay sa atin na nanghihina po tayo. Most especially na apektuhan yung ating paglilingkod, pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito ng ating Panginoon, ito po ay in-emphasize sa ating susing talata na ating binasa, na huwag po tayong manghinaan ng loob. Dahil ang ating Panginoong Diyos, nakasama po natin na ating pinaglilingkuran, ay yung ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi po nabibigo. And then, in-emphasize po dito na ito po ay napakagandang pangako ng ating Panginoon, na I will strengthen thee. I can do all things through Christ. According dito sa Philippians chapter 4, verse 13, ating i-quote po, na I can do all things through Christ who strengthen me. According kay Pablo, na ang Panginoong Diyos ay the same na Diyos ni Pablo, na the same na Diyos na ating pinaglilingkuran, ay siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay, sa ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Na ito po yung ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po ay napakagandang pangako ng ating Panginoon. And then, ito pa po, kasi inipasay sa Isaiah 41 verse 10, na ang ating Panginoon rin po, siya po yung ating helper, na tumutulong po sa atin. Psalms 121 verse 1 and 2, sabi dito sa awit ni David, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Question mark. Sinagot niya rin po, my help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. So, ang tulong na tumutulong sa kanya ay nanggaling po sa ating Panginoon. Kasi kung ating titingnan ang buhay ni David, siya rin po ay mananampalataya sa ating Panginoon. Pero siya rin po ay naka-encounter ng mga pagsubok na ating nararanasan po, mga minamahal kong kaibigan. Pero iba-iba lang po yung mga pagsubok na yun. Kasi siya po ay hari, di ba po? Nangunguna siya sa bayan ng ating Panginoon, sa bayan ng Israel. So tayo po ay, we are both the same, mga minamahal kong kapatid, na tayo rin po ay nakaka-encounter ng mga pagsubok na yun. Pero sa pagsubok na yun na naranasan ni David, ay siya po ay nagkaroon lamang ng kalakasan dahil sa Panginoon na ating pinaglingkuran, mga minamahal kong kapatid, na yun po ay nagbibigay sa kanya ng kalakasan na siya po ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal kong kapatid, remember, alalahanin po natin na ang ating Panginoong Diyos ay tumutulong po sa atin, mga minamahal kong kaibigan. And then, dito po, in-emphasize po dito sa Isaiah, sa ating talatang binasa, na I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Na ibig sabihin po dito, yung word na uphold, ito po ay isang pangako ng ating Panginoon, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, na ito po ay this is God's promises to that in a moment, if we are weak, kung tayo po ay nangihinaan po, if we are weak, the Lord in our side, kasama po natin yung ating Panginoon, and siya po ay kasama po natin, His right hand uphold us. When we talk about uphold means na the Lord wants us to depend on Him, na tayo po ay magdepende sa Kanya. And then, dito po ay ang ating Panginoong Diyos sumusuporta rin po sa atin, mga minamahal kong kaibigan. His right hand uphold us, na ito po ay sumusuporta sa atin upang tayo po ay makasustain, mga minamahal kong kaibigan.
Balik po tayo mga minamahal kong kaibigan doon sa kwento kanina na ating napakinggan. One of my friend siya po ay nagtanong sa akin kung ano po yung pipiliin ko. Yung buhay na walang pagsubok, walang problema, or yung buhay na may mga pagsubok at problema pero ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. So ako po ay napatingin sa Kanya, mga minamahal kong kaibigan. Bakit niya ito biglang inopen or itinanong niya po sa akin? Actually kami po ay both the same kami na active na mananampalataya sa ating Panginoon at active sa simbahan. So, nagtaka po ako bakit niya ito na itanong sa akin, mga minamahal kong kaibigan. So, tiningnan ko po siya sa mata kasi ito po ay mas malayo po yung agwat po namin. Almost 10 years po yata, mga minamahal kong kaibigan. So pagdating sa paglilingkod ay siya po ay mayaman na po sa paglilingkod. So tiningnan ko po siya at ako po ay ngumiti sa kanya. Pero siya po ay nagsalita, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Sabi niya, iba talaga Ronnie, kapag tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, ay marami po mga pagsubok na ating pong maranasan sa ating paglilingkod. Tapos siya rin po yung nag-open. Naaanin mo naman, di ba? For example, wala ka ng problema. Kaya mo nang bilhin ang lahat-lahat kasi mayaman ka na. So, kamusta kaya? Tayo pa kaya sa Panginoon noon or wala na? Kasi kung ating titingnan po ang buhay ng mga lingkod ng ating Panginoon, ay marami po silang mga pagsubok na naranasan. At pumasok rin po sa isip ko nung nabanggit niya yun, yung buhay ng mga lingkod ng ating Panginoon, yung mga prophets. Yung mga prophets po ay, kung ating titingnan po, ay marami po silang mga pagsubok na na-encounter. Hindi naman po problema dito, hindi naman bawal na yumaman ka. Kasi sa mga lingkod naman ng ating Panginoon ay mayroon namang mayayaman, pero sila po ay may panahon sa ating Panginoon, mga minamahal kong kaibigan. At sila naman po ay tapat sa ating Panginoon. Ang point na po dito, mga minamahal kong kaibigan, na tayo ay napakalaga na habang tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, mahirap man or mayaman tayo, ay napakalaga na tayo po ay tunay na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kaibigan. Na kahit sa hirap at ginawa, kung tayo po ay makaranas po ay tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Nung sa ministry po namin dito sa South Caloocan, so mayroon po kasi akong care group na inawakan po. Ito po ay kasama po yung Bayanihan SDA Church sa South Caloocan District. Nung kami po ay visitation sa amin pong care group families, habang kami po ay nagkukwentuhan, ay nai-open po ng aming minamahal na kaibigan po ng care group families, pero ito po ay hindi pa sila po Adventist, mga minamahal kong kaibigan. So siya po ay senior citizen na. Alam niyo po ang kanyang kwento ay siya po raw ay natatakot palagi, hindi makatulog tuwing gabi kasi iniisip niya yung mga kumakalat na sakit ngayon katulad daw sa China, na ito naman po ay fake news, tapos yung mga something na nagkaroon ng mga earthquake sa ibang bansa. Siya po ay natatakot kasi ang kanyang wino-worry ay yung kanyang mga maliliit na apo. Kasi ito po ay bata pa. Baka bigla na lang na magkaroon ng ganitong pangyayari. Tapos ay kasi bata, hindi nila kayang iligtas yung kanilang sarili, mga minamahal kong kaibigan. Okay lang sana kung mga matatanda na matured na. So kami po ay kasama ko po yung Bayanihan SDA Church na ka-core team po namin. Kami po doon nagbisita sa ito po sa SDA na ito po ay 3 families po doon, mga minamahal kong kaibigan. So amin na lang sinagot po, mga minamahal kong kaibigan, about the signs of the time and then the second coming of Jesus Christ. Ang binanggit ko po sa kanya na ito po ay dapat talagang mangyari, kasi kung hindi ito mangyari ay hindi po darating yung ating Panginoon. Ang sa atin lamang po ay panghawakan natin yung ating pananampalataya
sa ating Panginoon. Yung kanyang mga pangako na tayo po ay hindi po mawala sa kanya kahit anumang mangyari, mamatay man tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon, ay surely na tayo po ay sa pagdating ng ating Panginoon ay tayo po ay makakasama sa langit na bayan at magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal kong kaibigan. Ito po kasi siya po ay hindi po Adventist po. Siya po ay kung saan pa po still inahanap niya pa yung katotohanan. Pero ito po ay nakakatuwa lang po, mga minamahal kong kaibigan at kapatid, ay siya po ay open at nakikinig po sa mga katotohanan na ating pong ibinabahagi po sa kanya. Kasama po na aming mga minamahal na kapatid from Bayanihan Church ay amin pong ibinahagi ang pangako ng ating Panginoon na napakalaga na tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kahit anumang sakuna na darating, na ito po ay bahagi ng mga signs sa pagdating ng ating Panginoon, ay hindi po tayo matakot dahil kasama natin yung ating Panginoon. Kasi kung sino mang nananampalataya sa Kanya at tumanggap at kung magpahinga man bago dumating yung ating Panginoon or namatay sa mga sakuna na ito po ay sakuna na hindi natin i-expect pero may pananampalataya po tayo sa ating Panginoon, ay surely ay tayo po ay makakasama sa langit na bayan. So regarding po sa atin pong pag-aaral po, mga minamahal kong kapatid, in conclusion po sa atin pong mensahe na ating pinag-aralan po ngayong oras na ito, ay in conclusion, sa ang Isaiah 41 verse 10 po, ito po ay nag-encourage po sa atin, encourage us to have faith in God's, na tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon, to have faith in God's assurances that He is by our side, that He will provide us with strength and assistance, and that He will support us with His righteous hand in a moments when fear and despair seek to engulf us. Let's remind ourselves that God's presence is continually with us. His strength is consistently accessible, and His assistance remains steadfast. Kaya mga minamahal kong kapatid, let us continue to have faith, mananampalataya po tayo sa ating Panginoon, because ang ating Panginoong Diyos ay always kasama po natin. Siya po ay nandyan palagi, always present, mga minamahal kong kapatid. Kaya huwag tayong manghinaan ng loob, kasi ang ating Panginoong Diyos, siya po ay buhay na nagbibigay sa atin ng kalakasan, tumutulong po sa atin kung may problema po tayo, and then siya po ay palaging nag-aalalay sa atin to sustain us, mga minamahal kong kapatid. So maraming salamat po dahil sa inyo pong panahon na tayo po ay magkakasama, na maglaan po ng oras sa ating Panginoon at tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. So God bless po sa ating lahat, mga minamahal kong kaibigan.